Mapagpalang araw pong muli mga minamahal, kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba. Tunay nga po, God, napakabuti mo sa aming buhay. Bukod po sa mga pagpapalat, sa mga blessings sa iyo pong kahabagan, sa mga pagbiyayang amin pong patuloy na nakakamit sa bawat araw. Dalangin po namin, O God, na patuloy kayo nga po manguna sa aming buhay. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng haka ng isip puso na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo nga po kami, pangunahan mo nga po kami sa lahat ng aming mga lakad. At dalangin po namin, O Lord, maging simpleng devotion, maging blessing po sa bawat sang nakikinig. Sa iyo lamang po ang papurit pasalamat. Jesus name we pray. Amen. Ang sabi po ng Bible dito po sa aklat ng Matthew chapter 24, mula po dito sa verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us when this thing shall be, and what shall be the sign of thy coming, and at the end of the world. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear the wars, the rumors of war. See that ye be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet. For nations shall rise against nations, and kingdoms against kingdoms, and shall be famines and pestilences, and earthquakes in diverse places. Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, ito yung time sinasabi nga ng Panginoon na kanyang muling pagbabalik. Nandun po sila sa Mount of Olives at lumapit ang kanyang mga disciples, nagtatanong, ano po bang palatandaan ng iyong muling pagbabalik? At ito nga po ang sabi ng Panginoon sa kanila na, For many shall come in my name and saying, I am Christ, and shall deceive many. Bukod pa po ito yung maraming rumors of wars, yung nations against nations, kingdoms against kingdoms, famines, pestilences, earthquakes. Alam niyo, nangyayari na po ito sa ating kapanahunan eh. Isang araw lang po, mga minamahal, hindi ho ba namatay sa aksidente itong presidente ng Iran at binibintang pa sa Israel? Ay aksidente po yung nangyari. We don't know kung pwedeng mangyari, pero mag-focus po tayo dito, sinasabi ng verse 5 na, For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Alam niyo mga minamahal, during the time nung pong 18th century, meron pong mga tao na sa pangalang Konradib Selebedov noong 1730 sa 1832. Sila po yung leader and founder ng Skopje sect ng Russian Empire. Ito yung mga taong nagkakastrate. Kinakapon po nila mga kababaihan, kalalakihan, at sinasabi nila na ito yung mag-aakay lamang sa last. Marami ho ito, may impluwensya ito mga minamahal. At noong 19th centuries, sa pangunguna po itong pangalang William Davis, ito po yung leader of Latter-day Saints charismatic group na tinatawag na Kingdom of Heaven, na nakalukay po sa Walla Walla, Washington noong 1967 hanggang 1881. Ito yung nagtuturo na mga followers na si Archangel daw po sila at nag-reincarnate as Jesus Christ. Kanya ho mga minamahal, yung anak niya pumalit sa kanya. Marami hong nadidisib itong mga tao ito at naniniwala sila sa reincarnation. At dito na po noong 20th century, dito pong 1911 hanggang 1950 sa pangalang Chris Naventa. Ito po mga minamahal sa San Francisco. Ito po naman po yung founder ng WKFL, yung Wisdom, Knowledge, Faith, and Love. Na kung saan ito po yung kulto na itong mga minamahal ay naniniwala sila doon sa mga aliens, sa mga rocket, sabi nga po dito, rocket ships. Dumating na daw po dito sa mundo. Ito po ay yung marami pong nahikayat din po ito mga minamahal. At higit sa lahat, ito po si Jim Jones, na yung Jonestown, Guyana, na kung saan na more than 930 tao po yung nag-mass suicide. At pagkatapos po ay nagbaril po itong sarili itong si Jim Jones. Sinasabi nga nila, hindi ito act of suicide, kundi act of protest, na kung saan ay pinuprotest nila sapagkat naniniwala naman sila, magre-reincarnate sila, mabubuhay ulit sa ibang pagkakataon, magkakaroon sila ng panibagong buhay ulit. Alam niyo mga marami na hong nahikayat eh. Hindi lang ho yun sa Pilipinas, kasama po sa listahan yan itong pangalang si Kibuloy, mga minamahal, na tinatawag na founder po ng Kingdom of Jesus Christ. Abay, sina ho yung sinasabing appointed Son of God. Hindi lang yun, sinabi niya rin siya na yung Ama. Binanggit na po yan sa 1 John chapter 2 verse 18. Nasabi nga po, Little children,
It is the last time that as ye have heard that Antichrist shall come. And even now there are many Antichrists whereby we know that this is the last time. Sabi din po ng 1 John 4:3 na, and every spirit that can confess it, not that Jesus Christ is come in the flesh, is that the Son of God. And this is the spirit of the Antichrist, whereof ye have heard, and it should come, and now, even now is already in the world. So, nandito na po yan mga minamahal. Marami nagpapanggap na mga Antichrist, at marami po itong naloloko. Alam niyo po mga minamahal, sa atin po sa bansang Pilipinas, marami hong mga tinatawag na occultism. At in fact, yung abang lingkod po niyo, napasama po diyan. Yung umaakyat po doon sa Mount Banahaw, na kung saan po nagpa-practice ng mga anting-anting, itong mga panggagamot, ay marami naman din pong nasunod. Sapagkat may mga konting-konting power na kung saan ito po'y galing mga minamahal sa evil. Itong mga power na to, alam niyo yung mga manggagamot, mga albularyo, yan po yung ranking by ranking na kung saan may nagpapagaling sa banda doon, sa lugar na to, na kung saan pag hindi nila kaya i-endorso ka doon. Yan ho lahat mga minamahal ay power of evil mga minamahal. Nagdideceive ho yan ng marami. Tunay naman ikang lahat ng pare ginagawa. At naniniwala ho sila na ito pong sagradong lugar na Mount Banahaw ay ang bago daw pong Jerusalem. At inusong daw po yun ng 4 na anghel. Ito po yung paniniwala. Kanya nga ho pagbuwan ng mahal na araw dyan sa Pilipinas, abay dagsa-dagsa ho yung mga tao diyang nagpupunta sa Mount Banahaw. At marami hong mga sagradong lugar na pinupuntahan ng mga tao. Ang tawag ko dyan mga deboto. At pagkatapos mo naman silang pumunta nung sila'y mag-spend ng mahabang oras at panahon, magiging debote naman. Alam niyo mga minamahal, ito yung marami nakakanin lang sa ating kapanahunan. At hanggang ngayon, ito po yung nagpapatuloy. Kaya nakakalungkot isipin mga minamahal na yung mga nagpapahayag ng katotohanan na according sa Word of God, hindi ho ganun kadaling paniwalaan Subalit itong mga kulto na to na tinatawag ho natin ng mga occultism na nagpapahayag na si Kristo hindi Diyos, ito po yung nalaganap ngayon mga minamahal sa atin sa bansang Pilipinas Kanya po, babalik at babalik po tayo sa salita ng Diyos upang tayo po mamulat. And this is the last days na nga ho mga minamahal. Ito na po yung mga signs and warnings na dapat maging aware ho tayo. Subalit hindi ho ito natin nabibigyan ng pansin. Laganap na nga po ang kaguluhan at in fact, ito nga po nga away ng Israel at iba't ibang mga bansa. Makailan, itong Iran, hindi ho ba yung away doon ng mga Hezbollah, sinusuportahan ng Iran. Dito nga po mga minamahal, nangyari na nga ito na namatay po yung presidente ng Iran ay binaibintang ho sa Israel. Mahaba pa po itong proseso na itong away na ito. Naniniwala po ako mga minamahal na kahit kailan hindi ito pababayaan ng Diyos sapagkat bayan po niya Subalit tayong lahat mga minamahal, ang pinakamabuti ho nating gawin, tayo po yung mag-focus po sa salita ng Diyos. Maging aware ho tayo sapagkat kung hindi ho natin alam ang katotohanan ay malilin lang ho tayo. Wala ho namang ibang paraan upang malaman natin ang katotohanan. Hindi ho ba sabi ng John? Kundi sa pamamagitan lang ng katotohanan. We shall know the truth and the truth shall set you free. Sabi po ng John 8:13, hindi ho ba mga minamahal? Ano ho ba yung truth? Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Wala akong ibang truth na magtuturo sa atin upang maliwanagan ho tayo at maging ang inyong abang lingkod ay nasumpungan lang ho ng biyaya ng Diyos. Abay, namula to sa katotohanan yung palang pinaggagawa ko nung araw ay talagang kabalbalat, kalukuhan lamang pagsalansang sa salita ng Diyos. Kaya salamat po sa pag-abot ng biyaya ng Diyos. Kinahabagan po inyong abang lingkod sa kabila na sandamakmak na kasalanan at kamalian ay kinahabag at kinawaan. Kaya ito din po ang nais nating ipaabot at parating sa mga tao pa na nandito pa po sa mga gantong paniniwala, lalo na ho itong mga alagad ni Kibuloy na talaga namang wala namang ginawa kundi nagbebenta ng kung ano-ano mga produkto, ginagamit na kung saan-saan mga makikita ho natin dito na sila ho ay napapalipin at sinasabi pa na sila ay mga tagasunod ng kanilang pastor. Mga minamahal, the Word of God is very clear na mamulat ho tayo. Wala akong ibang paraan upang tayo magkaroon ng kaunawaan. Kanya, nabubulagan ho sa katotohanan Ito lang ho ang katotohanan. Masakit po ang salita ng Diyos pero kailangan ho nating mamulat sa totoo at ipahayag po natin ang katotohanan upang wala na pong masyadong maraming tao pang mabiktima at sila po ay maabot din ng biyaya at habag ni Kristo. Kaya mga minamahal,
Sa paalala po ng salita ng Diyos, this is the last day, sabi nga po ng Bible. At marami po ang darating sa kanyang pangalan. Marami po ang makiklaim na sila yung Kristo. Pero ang totoo pong sinasabi ng Biblia, ang pagbabalik ng Panginoon ay wala pong nakakaalam. Tanging si Kristo, sabi nga po niya, kahit siya hindi niya alam, kundi ang Ama lamang. Hindi dahil hindi niya alam, kundi kaya niya man yung pong alamin. Subalit, ipinagkakatiwala po niya sa Ama ang lahat ng bagay. Ang kinakailangan natin gawin, maging ready po tayo. Maging handa po tayo. Nagawa na nating tanggapin si Kristo sa ating buhay at napagsisihan na po na natin ang ating mga kasalanan. Tiyakin natin sa ating mga puso na si Kristo ay tunay na nananahan at sa Kanya pong kahabag at biyaya, tayo po ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. At yan po ang ating ipalaganap sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala na wala pa pong tamang relasyon kay Kristo. Nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo pong biyaya, sa iyo pong kahabagan. Dalangin po namin, O God, na patuloy kayo nga po ang mangusap sa aming buhay. Pangunahan mo po kami at bigyan ng kaunawaan. Tunay, O Lord, kailangan po magmumulat sa bawat puso. Na kung saan, O God, na wala na po malinlang ang maraming mga occult na po ito na nalaganap, na nagpapanggap pa sila po ang Kristo. Dalangin po namin ang aming pumamahal sa buhay, kaibigan, pamilya, kakilala na wala pang tamang relasyon sa iyo. Pagbuksan na po kayo, O God, sa bawat puso. Tanggapit, kilanin sa bawat buhay upang kasalanan ay talikdan, upang magkamit po ng buhay na walang hanggan. Sa iyo po kami titiwan, lubusan, bless everything to you. In Jesus we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.